Masayang araw para sa ating mga Duterte supporter, mga ka-PL, at masayang araw din sa ating pangalawang Pangulo. Pero, mga ka-PL, masakla na araw para sa mga bangag administration supporter at higit sa lahat, mga ka-PL, kay Dayunyor at kay Tambaloslos. Nang dahil po dito sa pinakabagong trust ratings na inilabas ng Pulse Asia, mga ka-PL, ang masaklap nito ay si Tambaloslos ay ang pinaka hindi pinagkakatiwalaan na na government official. Ganun na rin si Dayunyor, mga ka-PL. Nakakatuwa lang. Dahil yung mga sinisigaw natin, yung mga panawagan natin, mga ka-PL, naririnig pala ng ating mga kababayan na huwag kayong magpalinlang sa ayuda nila. Bigas ni Tamba, 10,000 ni Dayunyor. Tinanggap lang ng ating mga kababayan, pero pagdating sa ganitong mga tanungan, siyempre, survey ito magtatanong yung Pulse Asia, okay ba sa inyo si Dayunyor? Okay ba sa inyo si Tambaloslos? Hindi, wala, ayaw na. Walang kwenta ang ayuda nila, mga ka-PL. Ito po ang balita mula po sa SMNI. Basahin ko lang po, at mamaya-maya ipakita ko po sa inyo yung mga nakuhang trust rating nitong mga nitong mga unggoy na ito. Ipakita ko muna sa inyo mula po ito sa SMNI. Ayan. Hindi nyo makita masyado. Basahin ko na lang. BP Sara. BP Sara Duterte nakakuha ng pinakamataas na trust ratings sa pinakahuling Pulse Asia Survey, mga ka-PL. Aray ko, parang pinumpiang yung mga bangag administration supporter at vlogger nito, mga ka-PL. Kasi kayo, mga vlogger kayo, imbis na pabanguhin ninyo yang si Dayunyor at si Tambaloslos, hindi nyo ginagawa. Nakikisakay kayo sa isyo. Ang alin? Tungkol dito sa mga ma-issue rally na nangyayari na ngayon sa buong mundo. Ano pa? Marami pang issue na patungkol sa mga Duterte, nakikisakay kayo tuloy na wala kayo sa focus ninyo, imbis na pabanguhin ninyo yung inyong politiko, walay. Tuloy, sa ganitong mga survey, bagsak. Kasi ang taong bayan, walang nakitang magandang nagawa ng administrasyon ito at siya nga namang katotohanan. Ito pa. Ito na yung pinaka masaklap na maririnig na mga bangag administration supporter. Samantala, nangunguna naman. Nangunguna daw. Sino? PL. Ituloy mo. Ito na. Nangunguna naman si House Speaker Martin Romualdez sa hindi pinagkakatiwalaan na opisyal na nakakuha ng 23% mga ka-PL. 23% na rating at sinundan ni Pangulong Bongbong Marcos na 21. Aba, mas malala pa pala si Dayunyor. Mabuti pa si Tambaloslos, naka-23. Si Dayunyor, 21, mga kababayan. Ano to? Paano nyo to ipagtatanggol, mga BBM vlogger? Kayo dyan, paano nyo ipagtatanggol to? Ano sasabihin ninyo? Ay, mali man yan, peke man yan. Bayad man yung survey na yan. Unggoy, pare, Pulse Asia yan.
At wala namang sinabi dyan na tawag noon, yung parang meron pong nagpapasurvey. Nakalimutan ko, basta yun na. Meron man kasing survey na survey mo to. Commission at saka non-commission. Hindi ito commission ibig sabihin, non-commission ito. Yan. So, kusang loob ito ng Pulse Asia. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na bagsak talaga si Da Junior at si Tambaloslos ninyo kasi ayaw nyo pabanguhin. Ayaw nyo ipakita yung mga ginagawa niya. Tuloy, yung tao, wala nakikitang maganda. Ang mahal na nga ng presyo ng bilihin. Ang dami ng problema sa bansa. Hindi pa ninyo ipinapakita yung mga nagawa nila. Groundbreaking lang. Kahit yung pagbubutas lang ng lupa. Pakita nyo yan. At syempre, paasahin nyo na rin yung mga subscriber ninyong bugok. Na, oy, baka sa susunod na linggo may tatayo na yung bili. Ganon. Huwag kayong puro ang tabay sa mga balita patungkol dito sa mga Duterte. Gumawa kayo ng magandang balita para sa mga amo ninyo, sa mga politiko ninyo, para naman, wala kayong ginagawang ipinagmamalaki. Ako noon, nung bangag vlogger pa rin ako. Bangag vlogger man talaga tayo noon. Naamin ko naman yan. Mismong si Maharlika nga, inaamin niya rin Bangag vlogger din siya noon Ako, gumagawa ako ng paraan para maipakita ko yung mga magandang nagawa ni Da Junior. Pero kayo wala. Puro kayo chismis. Ano makikita ng tao kay Da Junior? Wala. Tuloy sa ganitong survey, lagapak. Paliwanag. Eto na, ipakita ko na yung picture sa inyo, mga ka-PL. Ayan. Trust ratings of top government officials. Pulse Asia Survey, June 17, 2024. Bagsak si Da Junior. Hindi ba kayo naaawa sa Pangulo ninyo? Ipagtanggol nyo na, dali. President Ferdinand Marcos Jr., nung first quarter, mga ka-PL, medyo mataas pa 57 Etong second quarter, bumagsak talaga, mga kababayan. Nalagasan po ng 5, 52 na lang. Sa third quarter nito, malagasan ulit ng 5, 40 mahigit na. 47 na. Ang saklap nito. Samantala kay BP Inday Sara, Vice President Sara Duterte, 71 first quarter, 71 pa rin second quarter. May ganyan kayo? Wala. Partida, sinisira pa yan. Partida, kung ano-ano pa ginagawang paninira sa kanya, kinakalaban pa ng Tambaloslos yan. Umalis na pati yan sa DepEd, saka sa NTF-ELCAC, talagang ang trabaho niya na lang ngayon, Vice Presidente lang, talagang spare tire na lamang siya, pero pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Pero yung Da Junior ninyo at si Tamba, basura. Ito naman kay Senate President Chis Escudero. First quarter, wale, kasi kakaupo niya pa lang Second quarter, 69, okay na yan. Mataas-taas na rin yan. Pero ang tabayanan din natin yan, pag itong mamang ito, magkaroon ng kapalpakan, ay siguradong lalagapak ito sa third quarter, mga ka-PL. Ngayon, masaya siya. Okay, 69, okay yan. Mayos-ayos ka lang, sir. Ayusin mo lang yung trabaho mo, baka biglang lumagapak ka ito. Papagtawanan kita. Ito pa. Ito na. Ito na, matindi. House Speaker Martin Romualdez. Uy! Dito, mga kababayan, ito na yung pinaka total na yun. Yung kanina, yung binasa natin sa seminar, doon po yung sa, may tawag doon
small, mamaya pakita ko po sa inyo. No? Balikan natin yun. No first quarter, 31% siya. Pagka second quarter, umakyat ng 4, naging 34. Kahit pa paano, umakyat tumama dahil dun sa pabigas-bigas niya, may pangalan kasi. Romualdez nakalagay, Romualdez Rice. Uulitin ko na naman yung panawagan, mga kababayan, huwag kayo maniniwala sa bigas-bigas na yan. Mga ayuda-ayuda na yan. Ginagamit lang nila yan para bumango sila. Pera din naman po natin yan Ibinabalik lang nila sa atin. At barya lang yan. Sa totoo lang, barya lang yan mga kababayan. Sa totoong pera natin. Kakarampot lang yan. Ito po ang tawag dito. Ito. Yung nabasa natin kanina na 23% kay Ferdinand Martin G. Romualdez, dito ho yun, mababasa o makikita mga kapil sa no trust. Yan, walang tuwala talaga. No. Small no trust. Yan. 23% pero kay PBBM, yan. Sa small no trust niya, mas malala, mas mababa po. 21%. Ayan, maliwanag. Pero kahit paano, umakyat si Tamalos-Los, pero siya pa rin ang wag kang magdiwang, Tamalos, baka alam mo, pag dapat mo ipagdiwang yung trust ratings mo, na umakyat lang ng 4, ikaw pa rin, ang pinaka-hindi, pinagkakatiwalaan na government official. Huwag kang magdiwang. Ayos. Hanggang dito lang naman po mga ka-PL. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.